Hi guys! So today, mag-a-apply ako ng Schengen visa. For the second time, ipapakita paano ako mag-fill up. Sa visa appointment, doon na sinasubmit lahat ng mga hard copies, yung mga ganyan kakapal. Lalo na pag sponsor ka, baka may nag-invite sa'yo, ganun, kakapal yung pinapasa. Normal lang naman siya. Videohan ko na lang siya para mabilis. Ito yung link. Manila, kung Manila ka or kung Cebu. So, click ko yung Manila. Login lang ako. Nakapag-login na ako. So, book an appointment. Have you completed France visa application? No. Go to France visa website. So, hindi ko pa napipil upan. Pili lang ako ng language. Start your visa application. Meron na akong account, kaya login lang kayo. Ito yung application ko before. Click lang tong create new application. Nationality, Filipino. Do you join or travel with family member from EU country? No. Place of submission of application, Philippines. Submission of application, City, Manila. Ayan. Visa type, less than 90 days or 90 days short stay. More than long stay na. So, ano tayo? Short stay. Main destination, France. Issuing authority of travel document. Ayan, Philippines travel document, ordinary passport. Passport number nyo. Nandun din sa passport nyo makikita kung kailan in-issue. Tapos kung kailan mag-expire yung plans. Family, kung may family kayong ibibisit. Pinili ko ay tourism. Tourism, private visit. Yung private visit, kung bibisitahin nyo yung partner nyo na hindi pa kayo kasal, dito kayo papasok sa private visit tourism. So, kasi ang mga family, ano lang to, yung talagang asawa mo na or kadugo mo. Ganon. Kasi nung unang application ko, ito yung pinili ko pero mali daw. So, tourism, then tourism private visit. Indicate lang dito kung anong purpose. Pwede nyong ilagay dyan na visit my fiancé and my fiancé family or my boyfriend or whatever na reason nyo dito. Nilagay ko lang visiting my fiancé and then name ni fiancé and his family to spend the upcoming holidays. Take your time na pag-fill up. Verify. Need ng visa. Then, click next. Tapos, may lalabas dito na pop-up. Make sure nyo na tama yung in-enter nyong ID number. Once na validate na, hindi na ma-edit. Click yes. Female, single, last name, first name. So, pilapan ko muna yung mga personal details. Dito sa telephone number, ang nilagay ko na lang is yung cellphone number ko na lang. May mga questions, nakatira ka ba sa ibang country? So, answer nyo lang yung applicable. Dito naman sa current job, dahil self-employed ako, nilagay ko lang others. Then, nilagay ko business owner. Tapos, kung anong klase ng business, ano yung pangalan ng business. Kung na-double check na, pwede naman na mag-next. Nung prines ko yung next, meron na dito na mga questions. In the last 5 years, kung nagka-Schengen visa ka na ba? Answer lang yung mga applicable na questions. In-enter ko lang yung details ng previous visa. Yung date na nakuhanan ka ng fingerprint. Itong parang numbers na to, makikita mo siya sa visa. Dun sa loob ng passport. Then, next. Step 4, your stay. Dito na yung details kung saan ka mag-stay. Yung planned date of arrival, kung ano yung date ng arrival mo. Planned date naman ng departure. Pwede kang maglagay ng multiple dyan kung plano mong maglibot ng Schengen area. Pero, nilagay ko na lang 1 entry. Pero, last visa ko, nilagay ko dun is 1 entry lang. Pero, nag-grant ako ng multiple entry. Automatic nakakalculate kung ilan. 90 days sana. Pero, in 89 ko na lang. Tapos, dito, your plans for staying. Ito yung una kong pinili, which is tourism or private visit. Kung may iba pa kayong agenda sa France, kung business, entry visa, pamilya, family visit, medical reasons, wala naman akong ibang agenda. So, next na natin. Mahaba-haba, no, yung pag-fill up. 14 documents na tayo. Kung may mag-accommodate sa inyo, kung may nag-invite sa inyo at dun kayo sa bahay nila, or kung company, ayan yung mga choices. So,
Kunwari, sa hotel kayo mag-stay, walang nag-invite sa inyo, pwede nyong ilagay dito. Ito, tick nyo. Or kung company, organization, or establishments, yung mag-accommodate sa inyo. Pero dahil visit visa, may mag-accommodate sa akin. Doon ako sa bahay ni fiancé. Yan. Type lang dito yung details ng nag-invite sa'yo, details ng mag-accommodate, details ng titirhan mo kung kanino nakapangalan yun, sino yung naglakad ng attestation. Pwede kasing magkaiba yung nag-sponsor, pwedeng iba rin yung nag-invite. So, medyo confusing siya at first. Yung sponsor is sino yung magpopondo sa inyo. Yung nag-invite naman, kung sino yung nag-invite sa'yo, saan ka mag-stay. Kunwari, in-invite ka niya na mag-stay ka sa bahay nila. Ayun yung nag-invite. Pero kung siya din naman yung gagastos, di siya yung nag-invite, siya din yung nag-sponsor. Yun, pwedeng ganun. Pwede rin na mag-sponsor lang siya sa'yo. Or pwede rin mag-invite din lang siya sa'yo, tapos ikaw na bahala sa gastos mo. I-declare mo yun kung merong gagastos sa'yo, kung may mag-accommodate sa'yo. Then, next question is, funding of travel costs. Dito na papasok kung may sponsor ka, kung ikaw lang yung magpopondo sa sarili mo, or kung may guarantor ka, or kunwari, kung sino yung nag-invite sa'yo, yun din yung gagastos sa'yo. Kung sarili mo lang, edi myself lang yung ititik mo. Pwede mo tong itik kung magkaiba yung sponsor mo at magkaiba yung nag-invite sa'yo. Kunwari, boyfriend mo or fiancé mo, siya yung nag-invite, siya rin yung nag-sponsor ito. Pero kung sakali na in-invite ka lang, tapos ikaw yung gagastos, ito. Or kung iba yung nag-invite, tapos iba ang gagastos, ito. Pwede mo itong piliin. Tapos, itatype mo kung sino ang gagastos sa'yo. Doon sa magpupondo, pwede mong ilagay na lahat sagot niya. Pwede naman na accommodation lang, pwede naman na transportation lang, or pwedeng cash, pwedeng others. So, kung fully sponsored, edi all expenses covered during the stay. Sagutan ko lang to, then balik ako later. Bali, nasa step 6 na. On the day of your appointment, please present yourself with passport mo. Yun na yung mga requirements mo. Hindi nasasabi dito yung mga complete na requirements. Kunwari, yung supporting na mga pictures nyo together, mga video call nyo, yung mga ganong details. So, i-include mo na lang yun kahit wala dito. Yung itinerary nyo, yung mga ITR, DTI, kung business owner kayo, proof of ties, pwedeng contribution nyo sa SSS, pwedeng copy ng real estate nyo, kung may property kayo, tapos proof of family ties in the Philippines, birth certificate ng mga anak nyo, or kung kasal kayo, marriage certificate. Yung iba, ginagamit din nila na strong ties yung senior parents nila, or kung may disability, pwede din yun. Tapos, pwede din yung pets nyo. Basta, mapatunayan nyo na babalik kayo ng Pilipinas. Na hindi kayo mag-DNT. Bank certifications. Importante to kahit sponsored. Kailangan ng bank certification, bank statement, or GCash transaction. Lahat ng proof na may cash flow. If ever man na mag-away kayo ni sponsor, or biglang hindi ka na-sponsor, kailangan makasurvive ka pa rin. Kaya, pinapasubmit kahit na sponsored ka. Pero sabi ng iba, hindi na daw need, pero mas okay, lalo na yung Francis strict siya. Yan, accommodation, kung may hotel booking ka, or kung sa bahay ka nung nag-invite sa'yo at the station. Tapos ito, importante to travel health insurance. Yung pinakamura yung AXA. Continue, please wait. Ito yung luma, ito na yung bago. I declare, continue, make sure nyo na lahat ng information na nilagay nyo ay tama. Pag-enter na ako, ito yung babayaran ko. Continue. Making appointment. The day of your appointment, you will have to present yourself with all your originals of your supporting documents. Submit. Bigla na siyang mada-download.
Bago ko siya i-complete, punta na tayo dito sa TLS. Then, book appointment. Have you completed a France visas application? Yes. Select a country. Philippines. Yan, Philippines tayo. Confirm. Manila. Dito, I have completed. So, so, create application. Purpose ng travel, short stay tourism. Ito, yung France Visas reference number, yun yung, ayan, application number yun. Please. Pilapan ko lang to. Last name, first name, date of birth, tapos kung saan ka nakatira, kung anong type ng passport mo, or tapos kung ano yung flight mo from Manila. Since na-collect na yung fingerprints ko, nilagay ko lang yung date kung kailan nakuha yung fingerprints ko. Ito yung nasa sticker or yung nandun sa visa. Ayan siya. Nagkaroon ka ba ng Schengen visa in the last 3 years? So, nilagay ko yes. Then, kung kailan yung validity, submit. Ano yung reference mo. So, pwede mo siyang i-modify or ano, kung okay na. Ayan, isa-submit. After ng validation, hindi mo na siya may edit. Correct naman na-check ko na. Pag naka-orange siya, extra bayad siya. Kung standard appointment ka lang, ito yung pipiliin mo yung mga. Pag gusto mong Saturday or gusto mong maaga, may XSP. Monday, 1:30. Kung mag-avail ka ng premium lounge, 2,540. Kung mag-avail ka ng Saturday, 2,290. Travel insurance, prime time appointment, form filing assistance, express courier, kung passport photo, magpapapoto ka, photocopies. Alam nyo, last time, dahil naubusan ako ng mga slot at gugumahol na ako. Ng prime time weekend. So, sayang din, 2,200. Mahigit din yun. Hindi na ako mag-aano ng courier. Dahil accessible naman siya. Pwede akong pumunta doon para i-pick up. Yung courier kasi, kahit malapit lang, 3 days inaabot. Gusto ko yung, pag naibalik na sa TLS, yung passport, kunin ko agad para malaman ko kung approve or reject. Pwede ka mag-add ng courier or pwedeng hindi. Ang babayaran, yung kaninang fee na visa na 5,700 plus is doon siya babayaran sa TLS. Pero ito, fee ay pwedeng online bayaran. So, proceed. Ayan na. Online payment. Pwede kang magbayad ng online, ng card, pwedeng online, pwedeng e-wallet or mga GCash. Ayan na. Na-enter ko na yung card details ko. Safe naman. Dahil na-try ko na to last time. Payment successful. Payment complete. Ang babayaran ko na lang is yung visa na 5,700 plus sa date ng appointment. May reference. Congratulations! You have successfully reserved an appointment. Tapos nang mag-fill up, so waiting na lang tayo for the appointment. So habang nag-aantay ng appointment date, i-prepare na lahat. Itinerary, travel insurance, dummy ticket, kung gagamit kayo ng dummy ticket. Meron akong video, alam ko nilagay ko yun sa comment. Doon sa video ko na Schengen visa application, nakalist yung mga documents. Kasi dito kasi hindi nakasulat dito na kailangan may print yung video call nyo, yung chats nyo. Ang haba. Kaya yung minsan ganyan kakapal yung pinapasa. Tapos, wag nyong stapler. Huwag nyo stapler. A4 size. Doon nyo ipiprint yung documents nyo. Hindi pwedeng short bond paper. Hindi pwedeng long. A4. Tapos, huwag nyo nalagyan ng mga paper clip. Tatanggalin din yun dun sa pag pinasa nyo na yung documents. Habang nagwo-wait, i-prepare na yung ipapasa para walang makalimutan.
para hindi sayang ang pera dahil every time na marereject ka, syempre bayad ng visa application, bayad sa TLS, then another set ng documents, print na naman. Bigyan mo na lang yung sarili mo ng allowance na 2 months or 1 month or 3 months attestation. Then, sponsor letter, invitation letter, yan. Yung mga importante yan na wag ma-miss. Pero kung hindi ka sponsored, kung wala rin nag-invite sa'yo, tourist application, mas manipis yung mga requirements. Kasi pag sponsor, yung bank account sponsor mo, yung work contract na sponsor, yung IDs niya, lahat ng details niya, ipapasa mo din. Tapos yung sa nag-invite din, lahat ng details ni nag-invite, ipapasa din. Kaya, sobrang kapal. Parang ganito kakapal yung mga pinapasa. Ang dami. Mas maganda yung marami kang supporting documents para more chances of approval. So, nung unang nag-apply nga ako, wala akong travel history noon. Kung employee ka, kailangan yung leave of absence mo. May nababasa ako na kailangan may email na leave of absence na sure na pinayagan ka mag-vacation leave. PIR 2316 yung ITR mo. Tapos kung wala kang ITR na may pass, include mo yun sa cover letter mo ba't wala kang ITR. Mas okay yung hindi mahabang cover letter. Straight to the point, ganun. Hindi na ako nag-screen record. Binidyohan ko na lang siya. Yun. Yun lang. Bye-bye. Bye-bye.